Alam niyo, gusto ko sa mga 360 camera ng Insta360. Yung ganda ng image quality, yung dali ng buhay para makuhanan mo ang iba't ibang angulo, kung gaano ka user-friendly gamitin, at napaka-reliable kasi 360 camera ang forte ng brand since day one. Yun nga lang, meron tayong problema sa mga camera nila. Mabigat. Sa tuwing nilalagay natin sa mga handlebar ang mounting, may mga oras na dumadapa yung camera. Iba din yung bigat kapag nakalagay na sa helmet, tsaka kapag ibubulsa mo na ang camera. Pero sa wakas, mukhang nasagot na ng Insta360 ang problema kung yun dahil ito ang bagong Insta360 X4 Air. Oh man, ito na naman tayo. Kung sakaling mangyari sa iyo to, huwag kayong maglala kasi katulad ng X5, ikaw mismo pwede mong palitan ang nadali na lens. Hindi nyo na kailangan pang pumunta sa mga service center para ipabiyak ang camera nyo. Napakadali lang din gawin at isalpak ang bagong lens. Yun nga lang dahil maliit ang lens natin dito, hindi uubra ang lens ng X5 sa X4 Air. Nakatipid ka pa sa oras, biyahe at stress. Ayos, parang walang nangyari. Ito ang Insta360 X4 Air for 21,990 pesos at 24,490 pesos naman para sa starter bundle. Dito may kasama na kayong 114cm invisible selfie stick, isang lens cap at isang extra battery. Pero teka, bakit X4 Air? Bakit hindi na lang X4 Mini? Hindi natin maipagkakaila. Parating na ang taong 2026 pero hindi pa din nagpapahuli sa ganda ang Insta360 X4. Oo, hindi siya kasing laki ng sensor ng X5, wala din masyadong night mode at hindi replaceable ang lens. Pero when it comes to image quality at performance ng camera, sumasabay pa din eh. Pero ang sigaw ng karamihan, mas magaan na 360 camera, replaceable lens pero mas affordable ang presyo. Kaya nilabas nila ang X4 Air. May gaan lang na 165 grams kaya niya nakuha ang pangalang Air at kasintimbang lang din to ng iPhone Air. Mas madaling hawakan dahil sa mas pinaka-compact na design na pwede mong ilagay sa kung ano-anong case. Madaling ibulsa, hindi mabigat sa pakiramdam at kung motovlogger ka na tulad ko, mas stable na siya i-mount sa handlebar at mas magaan na ilagay sa helmet. So mas karapat dapat siyang tawaging Air kumpara sa Mini dahil request ng karamihan, mas magaan na 360 camera. Entry-level camera na mas maganda ang image quality at mas magandang features kaysa sa X4 pero hindi kasing mahal ng X5. So andito siya sa gitna. X4, X4 Air, then X5. Andun pa din yung familiar na rugged rectangular matte finish design. Kung sa X4, nakafix ang mga lens nyo. Sa X4 Air, replaceable ang mga to katulad na meron sa X5. May kalitan ng mga screen natin dito pero kahit malaki pa ang mga daliri nyo, madali nyo pa ding mapipindot ang mga nasa screen. At this time, binago din nila ang button layout. Mas pinili nilang gawing shutter button na lang ang ilagay sa harapan. Naalala nyo yung quick button sa kanan ng X4 at X5. Aminin ko sa inyo, itong button na halos hindi ko ginagamit. Sa X4 Air, dito nila nilipat ang menu button. Dito din tayo pwedeng mag-switch from 360 mode o single lens mode. Power button naman dito sa taas. Nandito pa din ang microphone at speaker, maging ang USB Type-C port sa baba. Aminin ko sa inyo, medyo may katigas at nga lang ang sliding door ng port. Kaliwa naman ang battery, yun nga lang mas maliit na to kumpara sa X4 at X5. 2010 mAh ang battery capacity ng X4 Air kumpara sa X4 na 2,290 at X5 na 2,400. Ganun pa man, meron kayong 88 minutes runtime in 8K 30 FPS. Sa likod naman, mas ramdam mo yung pagka-matte texture ng camera. Whereas sa X5, malambot ang surface niya at may halong mala crystal design. Pero ang good news, ginamitan pa din nila ng wind guard na katulad na meron sa X5 para mabawasan ang wind noise sa background. Guys, andito tayo sa ating favorite place to be para masubukan ang mic ng X4 at X4 Air. Hindi na muna natin sinama sa listahan o dito sa comparison ng X5 kasi alam na natin na magandang microphone nun. Nasa open area tayo, mahangin, which is good para masubukan natin ang built-in wind guard ng X4 Air. Ano, kamusta ba ang boses ko guys? Alam mo yung mga ganitong klaseng environment, mas lamang ang X4 Air. Though, maganda rin naman ang mic ng X4 pero may built-in wind guard kasi ang X4 Air. Pero anong masasabi niyo sa microphone ng dalawa? At sa ilalim, pwede nyo pa din gamitan ng selfie stick na katulad na ginagamit nyo sa ibang X series. Dahil sa magandang stitching algorithm ng 360 camera, nagagawa nyo maging visible ang stick na hawak nyo na para bang may sarili kang cameraman o mala drone. Lalo na kapag ginamit nyo sa motor, mala MotoGP ang datingan nyo sa video. Isa sa pinagmamalaki ng X4 Air,
ay ang magandang image quality dahil sa mas malaking sensor na may dual 1/1.8 inch sensor kumpara sa X4 na dual half-inch lang. Also katulad ng X5, kayang mag-record ng X4 Air up to 8K 30fps para sa mas detalyong footage. Kahit asan ka man, buhay na buhay ang footage mo. Meron ding adaptive tone ng X4 Air, automatic niyang binabalance ang kulay at brightness. Mapapansin natin sa footage na to, mas okay yung detalye na binibigay ng X4 Air kumpara sa X4. Makikita nyo sa dahon ng puno at yung building. Para sa akin kung everyday at casual user ka, dito ka sa X4 Air. Yun nga lang guys, pagdating sa low light, hindi ito kasing ganda ng X5 na may pure video mode. Yun talaga malinaw kahit gabi. Pero dahil sa mas malaking sensor at upgraded algorithms, kaya niyang i-handle ang low light environment kumpara sa X4. Medyo manoise ang X4 when it comes to low light, pero mas malinis at sharp ang kuha sa X4 Air kahit walang pure video mode. Waterproof din ang camera up to 49 feet of 15 meters na katulad ng X5. Kaya kahit lumublob ka pa, walang magiging problema. Siguraduhin lang na nakasarado ng maayos ang mga ports para hindi pasukan ng tubig. Pagdating sa shooting modes ng X4 Air, halos parehas ng X5. When it comes to photos, hindi ito kasing ganda ng X5 na may 72 megapixel. Yun talaga mapapansin mo kung gaano kaklaro mga pitik mo. Whereas sa X4 Air, 29 megapixel lang may offer na camera. Pero as you can see, maganda pa rin. Videos tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, meron tong maximum resolution up to 8K 30fps. Meron ding insta-frame na pwede ka mag-record ng 2-in-1 video. Isang flat video at isang 360 video. Convenient to, tsaka mas makakatipid tayo sa oras. Of course, time-lapse at time shift, loop recording at road mode para gawing dashcam sa sasakyan o motor. Tsaka nagana to kahit walang battery basta nakasalpak ang USB. Star-lapse, burst at interval. Pagdating naman sa single lens mode, dito may option ka kung harap o likod ng lens ang gagamitin mo. May feature din ang X4 Air na gesture at voice control to start and stop recording. Kung ayaw nyo namang magsalita, meron ding twist to shoot. When it comes to accessories, halos naghihiraman lang din ng X4 Air at X5 tulad ng invisible selfie stick, magnetic mount at kung ano-ano pa. Paborito ko din gamitan to ng GPS preview remote na may built-in mic. Bukod sa natatrack niya ang takbo natin, ito din ang ginagamit natin pang vlogging mic. Salpakan lang natin ng Winfer, solid na ang audio kahit malayo. Pero ding all-weather USB charging cover para sa X4 Air. Kahit naulan pa habang nakamotor, pwede kayong mag-charge. Microphone windshield para sa mas maganda pang audio kahit na may wind noise reduction ng camera. Doble! At ang pinakabagong helmet mount ng Insta360. Mukha lang simpleng chin mount pero may hidden mic mount kayo sa likod na compatible sa iba't ibang microphone. Kung sakali mang nasa motor kayo at gusto nyo mag-record ng video, pwede nyo gamitan ng third-party brand ang mic nyo. Gamit lang ang mga intercom nyo tulad ng Cardo, Asmax intercom para sa audio ng video nyo. Tsaka isa pa sa mga gusto natin sa Insta360 kung gaano kadaling mag-edit ng mga videos. Sa una, oo, nakakalito, lalo na kung first time mo humawak ng 360 camera. Pero once na nasa app ka na, doon mo marirealize na ganun lang pala yun. Of course, pwede rin tayo mag-edit o mag-reframe ng video sa mga PC gamit lang ang Insta360 Studio. Meron ding all-in-one service na Insta360 Plus para sa auto backup, cloud editing at easy sharing. At ito matindi, may 1-year free subscription worth 2,000 pesos na may 200 gig cloud storage kapag bumili ka ng X4 Air bago mag-December 31, 2025. Also, meron ding limited time offer ang Insta360 na kung saan kapag bumili ka ng X4 Air bago mag-January 28, 2026 at kung sakaling yung camera na nakuha mo faulty o may quality issue, papalitan nila yan ng bago para hindi mo na ipagawa yung kung saan-saan o whatsoever. Yun nga lang kailangan nila itong ipadala sa official warehouse, whereas sa Hong Kong, kung faulty nga naman talaga, syempre hindi mo na kailangan pang bayaran ng shipping fee. Ngayon kung ang damage man-made, nabaksak mo o kung ano man pero sinabi pa rin na may quality issue ang camera at nalaman sa official warehouse, well, syempre kailangan nating i-shoulder ang shipping fee. So ito po ang magandang balita galing sa Insta360. So para saan ba ang X4 Air kung andyan naman ang X4 at X5? Para to sa mga casual user na gusto ng napakagaan na entry-level 360 camera na halos kasing ganda ng X5. Ultralight, replaceable lens at mas malaking sensor kumpara sa X4. Panalo na eh. Pero kung kayo ang tatanungin sa halagang 21,900 pesos, kukuha ka ba nito? Let me know in the comment section down below. Saan mabibili ang X4 Air at kung ano-ano pang mga camera, ilalagay po natin sa description box ang mga link. Kaya kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Dito na lang muna tayo para matesting pa ang bagong X4 Air at see you po sa next content.